October 18, 2009, Targuju Penitentiary, Romania. 15 preso ang biglang nabiyayaan ng milyon-milyong halaga at napaagang kalayaan, habang ang isang tahimik na OFW na si Miguel Navarro ay kinaladkad palabas ng kanyang selda sa ilalim ng mga armadong otoridad. Gumuho ang seguridad ng buong bansa sa loob ng isang gabi, na nag-iwan sa mga eksperto ng matinding takot at kalituhan kung paano naging biktima ang kanilang sariling sistema. Kaya mo bang isugal ang lahat para sa katarungan kung ang tanging sandata mo lang ay ang iyong mga daliri? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Lumaki si Miguel Navarro o Migs sa mga kakilala niya sa isang masikip na bahagi ng Tondo noong late 90s hanggang early 2000s. Hindi siya yung tipong bata na makikita mong naglalaro ng patintero o sipa sa labas. Madalas, makikita mo siyang nakatambay sa mga amoy alikabok na computer shop sa kanto. Doon nagsimula ang lahat. Sa halip na mag-level up sa mga laro, mas interesado si Migs kung paano gumagana ang Windows 98 at Windows XP. Noong panahong iyon, uso pa ang mga Pentium 4 na PC at ang internet ay dial-up pa na gumagamit ng landline. Kapag naghang ang computer sa shop, siya na ang kusang nagre-restart at nag-ayos ng BIOS settings, habang ang ibang bata ay naiinis lang. Natuto si Migs mag-isa. Wala siyang pambili ng mga mamahaling libro tungkol sa computer science. Kaya umaasa lang siya sa pagbabasa ng mga technical forums tuwing nakakaluwag siya sa oras sa computer shop. Kahit mabagal ang internet at kailangan pa ng ISP Bonanza card para makapag-online, tinitiis niya. Pinag-aralan niya kung paano mag-format ng hard drive, paano mag-setup ng Local Area Network, LAN, at kung paano gumagana ang mga SQL databases. Hindi siya naging honor student sa eskwelahan dahil para sa kanya masyadong mabagal ang turo sa classroom. Mas mabilis siyang matuto kapag hawak na niya ang keyboard at mouse. Tahimik lang si Migs, hindi siya mahilig makipagbarkada o uminom. Pagkatapos ng klase, diretso siya sa pag-a-assemble ng mga sirang PC na nakukuha niya ng mura para maibenta ng mas mahal. Pagka-graduate niya ng kolehiyo, pumasok si Migs bilang IT support sa isang kumpanya sa Makati noong 2006. Doon niya naranasan ang hirap ng pagiging rank and file. Ang sahod niya ay nasa 12,000 pesos lang kada buwan. Isang halaga na halos kulang pa sa pamasahe, pagkain at renta sa maliit na boarding house. Habang nagtatrabaho, siya ang takbuhan kapag may nakalimutang password ang manager o kapag hindi makakonekta ang printer sa network. Kahit magaling siya, hindi siya napopromote dahil wala siyang connection sa mga boss at masyado siyang tahimik. Ginagawa niya lang ang trabaho niya ng maayos. Tinitiyak na laging up ang servers at walang virus ang mga workstation. Nagbago ang takbo ng buhay ni Migs noong 2007 nang ma-diagnose ang nanay niya na may kidney failure. Biglang naging priority ang pera. Ang bawat session ng dialysis at ang mga gamot ay unti-unting umubos sa maliit niyang ipon. Alam ni Migs na hindi siya pwedeng manatili sa Makati kung gusto niyang mabuhay ang nanay niya. Nagsimula siyang maghanap ng trabaho sa abroad. Isang gabi, habang nagbabrowse sa isang recruitment site, nakita niya ang isang opening para sa IT maintenance technician sa Romania. Legal ang agency, maayos ang pasahod sa euro, at ang requirement ay marunong sa system administration at hardware troubleshooting. Kahit malayo at hindi pamilyar ang bansa, nag-apply si Migs. Sa loob ng ilang buwan, natanggap siya, nakakuha ng visa, at lumipad patungong Europe, dala ang pangarap na maipagamot ang kanyang ina. Hindi niya alam na doon pala magsisimula ang pinakamalaking pagkakamali at pagsubok sa buhay niya. Pagbaba pa lang ni Migs sa Otopeni Airport sa Bucharest, noong huling bahagi ng 2007, sinalubong na siya ng hangin na sobrang talas sa lamig. Isang pakiramdam na hinding-hindi niya naranasan sa init ng Tondo o Makati. Bit-bit ang kanyang lumang backpack
at selyadong envelope ng mga papeles. Dinala siya ng isang service van ng kumpanya patungo sa isang industrial zone sa labas ng syudad. Ang kumpanyang tumanggap sa kanya ay isang malaking logistics firm na nag-aasikaso ng mga kargamento sa buong Eastern Europe. Bilang contract IT technician, ang naging tirahan niya ay isang maliit na dormitoryo na katabi lang halos ng main office at warehouse. Wala siyang inaksayang oras. Kinabukasan din ay sumabak na siya sa trabaho dahil kailangan niyang magpadala agad ng pera para sa susunod na dialysis session ng nanay niya sa Pilipinas. Sa loob ng opisina, naging mabilis ang adjustment ni Migs dahil ang wika ng computer ay universal naman. Ang setup ng kumpanya ay puro Windows XP at Windows 2003 servers. Mga system na kabisado niya ang bawat sulok. Ang trabaho niya ay basic lang. Mag-ayos ng mga nagahang na desktop, maglatag ng CAT5 cables sa mga warehouse, at siguraduhin na ang backup tapes ay laging napapalitan araw-araw. Pero habang tumatagal, hindi mapigilan ng utak ni Migs na mapansin ang mga butas sa sistema. Dahil siya ang computer guy, labas-pasok siya sa iba't ibang department, mula sa accounting hanggang sa security monitoring. Doon niya nakita kung gaano kapabaya ang mga lokal na empleyado pagdating sa seguridad ng kanilang data. Napansin ni Migs na halos lahat ng workstation ay hindi naglalag out kahit lunch break. Isang beses, habang nag-ayos siya ng isang maalikabok na pension for sa accounting, nakita niya ang isang dilo na post-it note na nakadikit sa gilid ng monitor. Nakasulat doon ang Admin 2007. Ang mismong password para sa main database ng kumpanya. Hindi lang iyon, marami ring shared accounts kung saan ang 10 tao ay gumagamit ng iisang login. Kaya mahirap malaman kung sino talaga ang gumagawa ng transaction sa system. Para kay Migs, parang isang malaking aksidente na naghihintay mangyari ang setup na iyon. Pero dahil bago pa lang siya at ayaw niyang magkaroon ng problema sa mga katrabaho, nanatili siyang tahimik at ginagawa lang ang trabaho niya nang walang reklamo. Ang buhay ni Migs sa Romania ay naging napakasimple. Paggising sa umaga, diretso sa server room, tapos ay uuwi sa dorm para mag-Skype sa pamilya niya gamit ang mahinang internet connection. Wala siyang bisyo. Hindi siya sumasama sa mga katrabaho niyang nag-iinuman pagkatapos ng shift dahil mas pinipili niyang itabi ang bawat sentimo ng kanyang euro. Kapag weekend, imbes na mamasyal sa mga tourist spots, mas pipiliin pa niyang manatili sa dorm at magbasa ng mga bagong exploits at coding techniques sa kanyang laptop para mas mahasa ang kanyang technical skills. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang seguridad ng pamilya niya sa Maynila. Hindi niya alam na habang pinapanood niya ang pagiging pabaya ng mga tao sa paligid niya, unti-unti na palang may nagaganap na anomalya sa internal system ng kumpanya. Isang issue na wala siyang kinalaman, pero siya ang mapapagbintangan. Madaling araw ng Martes noong Mayo 2008 nang magbago ang lahat. Habang mahimbing ang tulog ni Migs sa kanyang dormitoryo, isang malaking discrepancy ang nadiskubre ng accounting department sa kanilang quarterly audit. May nawawalang mahigit 200,000 euro sa database ng logistics firm. Isang transaction na hindi dumaan sa tamang approval process pero naging successful ang wire transfer patungo sa isang offshore account. Pagpasok pa lang ni Migs sa opisina kinaumagahan, napansin niya agad ang kakaibang bigat ng hangin. Wala ang karaniwang ingay ng mga keyboard. Sa halip, nakita niya ang dalawang lalaking nakasuit at may kasamang pulis na nakatayo sa tapat ng server room. Hindi na pinalampas ang oras. Tinawag agad si Migs sa main conference room ng manager niyang si Mr. Popescu. Pagpasok niya, nakalatag sa mesa ang mga printout ng system logs. Ayon sa report, ang unauthorized access ay nangyari noong Sabado ng gabi, 2:00 ng madaling araw. Ang oras kung kailan si Migs lang ang naka-duty sa server room para sa weekly maintenance at tape backup. Ginamit ang isang administrative account para i-bypass ang security protocols. At dahil si Migs ang may hawak ng master key ng server room at may sapat na technical knowledge, siya ang naging pangunahing suspect.
Kahit anong paliwanag niya na baka na remote access ang system o ginamit ang admin 2007 password na nakita niyang nakadikit lang sa mga monitor, tila bingi ang mga kaharap niya. Lalong naging mahirap ang sitwasyon dahil sa language barrier. Ang public defender na ibinigay sa kanya ay hindi marunong mag-Ingles ng maayos. At si Migs naman ay hindi bihasa sa salitang Romanian. Sa bawat questioning, pakiramdam niya ay lalo lang siyang ibinabaon. Sinubukan niyang ipaliwanag ang konsepto ng packet injection at IP spoofing. Pero sa paningin ng mga otoridad, sapat na ebidensya na ang physical access niya sa server room at ang katotohanan siya ay isang dayuhan na may sapat na galing sa computer. Agad nilang kinumpiska ang kanyang passport at pinagbawalan siyang lumabas ng bansa habang tumatakbo ang kaso. Pagkatapos ng ilang buwang paglilitis na puro technical jargon na hindi pabor sa kanya, ibinaba ang hatol. Dahil sa tindi ng pressure ng kumpanya na makahanap ng sisisihin para sa nawalang pera, nahatulan si Migs ng 9 na taong pagkabilanggo para sa kasong cyber fraud at unauthorized system interference. Wala siyang sapat na pera para kumuha ng top tier na abogado na makakaintindi sa logs na ipinapakita niya. Sa loob ng isang iglap, ang pangarap niyang maipagamot ang nanay niya ay naglaho. Dinala siya sa Targuju Penitentiary. Suot ang orange na uniforme, bit-bit ang galit sa isang sistemang hindi siya naintindihan. Mula sa police van, inilipat si Migs sa loob ng Targuju Penitentiary sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Ang tunog ng mga bakal na pinto na bumubukas at sumasara ay nag-echo sa mahabang hallway na amoy bleach at luma. Pagkatapos ng standard processing, kung saan kinuha ang kanyang fingerprints, kinuhanan siya ng mugshot at binigyan ng manipis na banig at hygiene kit, pinuwesto siya sa isang shared cell sa Block 5. Ang kwarto ay masikip, may 3 double deck na kama, at puno ng mga presong halos lahat ay taga-Europe. Dahil siya lang ang Pilipino at maliit ang kanyang pangangatawan kumpara sa mga kasama niya, nagdesisyon si Migs na manatiling invisible. Hindi siya nagsasalita kung hindi kailangan at lagi lang siyang nakatungo para umiwas sa gulo. Sa loob ng unang 2 linggo, pinag-aralan ni Migs ang routine ng kulungan. Dito niya nalaman na kahit luma ang pasilidad, sinubukan ng gobyerno na gawing digital ang ilang proseso para mabawasan ang manual paperwork. Sa gitna ng social room o common area, may nakatayong 3 malalaking metal terminals, ang mga inmate information kiosks. Ang mga device na ito ay parang mga ATM pero may touchscreen na makapalang bezel. Dito pumipila ang mga preso para i-check kung magkano pa ang natitirang credit sa kanilang ID cards, para pambili ng kape sa kantin, para mag-request ng appointment sa doktor o para tingnan ang status ng kanilang legal appeals. Napansin ni Migs na ang interface ng kiosk ay isang simple at stripped down na application. Kapag tinitingnan niya ang likod ng terminal habang naglilinis siya ng common area bilang bahagi ng kanyang daily duty, nakikita niya ang mga LAN cables na nakatusok sa pader. Bilang isang IT expert, otomatikong gumagana ang utak niya. Ang mga kiosks na ito ay hindi standalone. Lahat sila ay nakakonekta sa isang centralized server na pinapatakbo ng National Penitentiary Administration, ANP. Ang bawat pindot ng preso sa screen ay nagpapadala ng data sa isang remote database. Tuwing gabi sa kanyang selda, iniisip ni Migs ang architecture ng system na iyon. Alam niya na noong 2008, ang mga ganitong klaseng lockdown systems ay madalas na may mga butas sa interface design. Habang ang ibang preso ay nag-uusap tungkol sa labas o nag-aaway sa pagkain, si Migs ay nakatitig lang sa kisame. Sinusubukan i-visualize ang network map ng bilangguan. Hindi niya intensyon na manghack noong una. Gusto niya lang maintindihan kung paano siya muling makakakuha ng kontrol sa buhay niya. Pero habang tumatagal ang pananatili niya sa loob at habang nakikita niya ang kawalang katarungan sa paligid niya, ang kanyang technical curiosity ay unti-unting naging isang plano para sa survival. Pumila si Migs sa kiosk isang hapon, nagpapanggap na i-check lang ang kanyang canteen balance.
Habang naghihintay, pinagmamasdan niya ang mga daliri ng mga presong nauuna sa kanya. Napansin niya na tuwing pipindutin ang submit button sa request form, nagkakaroon ng lag, isang delay na tumatagal ng halos 3 segundo kung saan nag-a-update ang screen. Noong turn na niya, sa halip na pindutin ang mga menu buttons, sinubukan niyang mag-stress test sa touchscreen. Habang naglo-load ang main page, mabilis niyang pinindot ng sunod-sunod ang kanang itaas na bahagi ng screen, ang area kung saan madalas nakatago ang mga system diagnostic triggers ng mga lumang kiosk software. Sa ikatlong subok, nag-freeze ang application. Biglang lumabas ang isang maliit na gray dialog box sa gitna na may nakasulat na application not responding. Sa ibaba nito, may button na wait at close. Hindi pinindot ni Migs ang alinman sa dalawa. Sa halip, hinintay niya ang susunod na glitch. Dahil sa bagal ng processor ng terminal, hindi agad nag-refresh ang prison shell. Sa loob ng ilang segundo, nakita ni Migs ang isang manipis na asul na bar sa ibaba, ang Windows taskbar. Doon niya nakumpirma na ang kiosk ay tumatakbo lang sa isang regular na Windows XP environment na pinuwersang maging full screen. Ang security nito ay isang overlay lang na madaling lusutan kung alam mo ang tamang butas sa operating system. Ilang araw ang lumipas bago muling sumubok si Migs. Tuwing free time, pumupunta siya sa kiosk at inuulit ang proseso hanggang sa makuha niya ang tamang timing. Isang gabi, habang naglo-load ang system, sinubukan niyang i-drag ang gilid ng isang notification window na lumitaw dahil sa isang network error. Sa pagdrag niya, na-minimize ang main prison app at bumukas ang desktop. Nakita ni Migs ang start menu at ang my computer icon. Agad siyang kinabahan at tumingin sa paligid para masiguro na walang guard na nakatingin sa monitor. Mabilis niyang pinindot ang restart ng app para bumalik ito sa normal bago pa man may makapansin. Doon niya napatunayan na ang kiosk ay hindi fully locked. Ang administrator na nag-setup nito ay nakalimutang i-disable ang mga system shortcuts at notifications na pwedeng gamitin para makalabas sa prison interface. Ang bawat terminal sa loob ng Targoju ay parang isang pintuan na nakasara pero hindi nakalock ang susi. Ang kailangan na lang ni Migs ay isang paraan para makapag-input ng commands ng mas mabilis kaysa sa touchscreen. Alam niya na kung makakahanap siya ng paraan para makapasok sa internal network, hindi lang ang kiosk ang kontrolado niya, kundi ang buong database na nagpapatakbo sa buhay ng bawat preso sa loob ng Romania. Pumunta si Migs sa kiosk bandang alas 7 ng gabi. Noong oras na busy ang karamihan sa mga preso sa panonood ng balita sa TV area. Kailangan niyang magmadali dahil baka may guard na dumaan. Inulit niya ang sequence ng taps at timing hanggang sa lumabas ang desktop ng Windows XP. Sa halip na mag-explore lang sa folders, binuksan niya ang Internet Explorer 6. Hindi niya ito ginamit para mag-browse sa labas. Ginamit niya ang address bar para mag-scan ng mga local IP addresses sa loob ng network ng bilangguan. Nag-type siya ng mga common internal IPs tulad ng 10001 hanggang sa may isang page na nag-load sa IP 100045. Bumukas ang web management interface ng isang network printer na nasa admin office. Noong 2008, ang mga firmware ng printer ay madalas na walang password o kaya naman ay naka-default lang. Dire-diretso siyang nakapasok sa status page nito. Sa navigation menu, hinanap niya ang tab na usage profile at job log. Dito, nakalista ang bawat document na pinalabas sa printer na iyon sa loob ng huling 3 linggo kasama ang pangalan ng mga computers at users na nag-utos ng print job. Doon nakita ni Migs ang username na director_tj_admin. Ayon sa logs, ang account na ito ang nagprint ng halos lahat ng administrative memos at inmate transfer lists. Sinubukan ni Migs na mag-click pa sa ibang settings ng printer interface. Sa device configuration section, may nakita siyang feature na event log kung saan nakastore ang mga system messages. Sa isa sa mga entry, may nakasulat na error log mula sa huling system sync ng ANP portal.
Nakasulat doon ang error message. Failed login attempt for user admin_backup/pass ANP_system_2008. Nakuha ni Migs ang kailangan niya, isang potential username at password pattern. Pinagpawisan siya habang tinitingnan ang screen. Hindi niya akalain na sa isang maalikabok na printer interface lang niya makukuha ang unang pahiwatig sa admin credentials ng buong system. Mabilis niyang nirefresh ang kiosk para bumalik ito sa main prison app bago pa may lumapit na ibang preso. Habang naglalakad pabalik sa kanyang selda, pilit niyang isinasaulo ang alphanumeric string na nakuha niya. Alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Ang kailangan na lang niyang gawin sa susunod na session ay subukan kung ang credentials na iyon ay gagana sa main login portal ng National Penitentiary Administration. Kinabukasan, bumalik si Migs sa kiosk na may dalang matinding kaba at adrenaline. Alam niya na ito na ang crucial na sandali. Kung mali ang nakuha niyang password, baka malak ang account at mag-trigger ng security alert sa main office ng ANP sa Bucharest. Muli niyang ginawa ang timing ng pag-tap sa screen hanggang sa bumukas ang desktop. Binuksan niya ang browser at dinala ang sarili sa internal URL ng management portal na nakita niya sa history logs noong nakaraan. Lumabas ang login screen na may logo ng gobyerno ng Romania. Huminga siya ng malalim, tiningnan ang paligid para masigurong walang guard na nakatingin at dahan-dahang itinatype ang credentials. Admin_backup para sa username at ANP_system_2008 para sa password. Pagpindot niya ng enter, sandaling naghang ang system. Umikot ang loading icon ng Internet Explorer. Sa loob ng 5 segundo na parang 5 oras para kay Migs, biglang nag-refresh ang screen at bumukas ang isang dashboard na punong-puno ng tables at graphs. Hindi lang ito para sa Targoju. Nakita niya ang mga tabs para sa iba pang penitentiary gaya ng Timișoara, Dej at Pelendava. Nakapasok siya sa System Administrator level access ng buong bansa. Lumabas sa screen ang listahan ng libu-libong mga preso kasama ang kanilang mga personal na detalye, disciplinary history at ang pinaka-importante sa lahat, ang interface para sa sentence management at financial credits. Nag-click si Migs sa search bar at itinatype ang sarili niyang pangalan. Lumitaw ang profile niya, Navarro Miguel. Case number 7741-B. Sa tabi ng kanyang pangalan, may mga buttons para sa edit, transfer at update. Nakita niya rin ang table para sa kanyang earning days o yung mga araw na ibinabawas sa sentensya dahil sa trabaho o magandang asal. Doon niya na-realize na ang system ay walang real-time validation. Pwede siyang mag-input ng kahit anong numero at tatanggapin ito ng database nang walang verification mula sa ibang department. Ang tanging record na kailangan niyang tapatan ay ang manual na papel na hawak ng mga guards. Pero alam niyang ang digital record ang sinusunod kapag oras na para sa release schedule. Sinubukan niyang mag-navigate sa iba pang tabs para makita kung may audit trail or log kung sino ang nakalagin. Nakita niya ang listahan ng active sessions at lumabas doon ang kanyang terminal bilang admin backup, Terminal 45. Walang alerto na lumabas. Walang unauthorized access warning. Napagtanto ni Migs na dahil ang account na ginagamit niya ay isang backup account na ginawa para sa maintenance, hindi ito nakalink sa regular na shift schedule ng mga IT personnel sa labas. Para siyang naging multo sa loob ng system. Nakikita ang lahat, pwedeng galawin ang lahat, pero hindi nararamdaman ng mga bantay. Dito na pumasok sa isip niya ang lawak ng kontrol na hawak niya ngayon. Hawak niya sa kanyang mga daliri ang kalayaan ng bawat tao sa loob ng pasilidad. Habang nakatitig sa dashboard, naramdaman ni Migs ang pagtulo ng malamig na pawis mula sa kanyang sentido. Alam niyang hindi siya pwedeng magtagal sa screen na ito. Bawat segundo ay panganib. Para sa kanyang unang test, nag-search siya sa database ng pangalan ng isang kakilalang Pinoy sa kabilang block, si Mang Ruben.
Si Mang Ruben ay isang matandang custodial worker sa kusina na laging kinakapos ang balances sa card para pambili ng gamot sa maintenance at extra na tinapay. Sa system, nakita ni Migs ang record ni Mang Ruben. Ang balance nito ay 4.20 ron na lang, halos wala pang $1. Dahan-dahan niyang kinlik ang edit button sa tabi ng financial column. Lumabas ang isang input box. Sa halip na gumawa ng malaking transfer na posibleng mag-trigger ng audit, sinubukan ni Migs ang pinakasimpleng logic. Nagdagdag lang siya ng isang 8 sa unahan ng original balance. Mula 4.20, naging 84.20 roon ang nakasulat sa screen. Pagkatapos, pinindot niya ang commit changes. Lumabas ang isang small progress bar na tumagal ng 3 segundo bago nag-flash ang message na record updated successfully. Hindi huminto doon si Migs. Pumasok din siya sa kanyang sariling record at nag-input ng 8 hours sa work _credit_lag para sa araw na iyon. Kahit ang totoo ay 2 oras lang siyang naglinis ng hallway. Biglang may narinig siyang yabag ng sapatos na papalapit. Mabilis niyang kinuha ang mouse, kinlik ang logout, at agad na ni-restart ang kiosk application gamit ang keyboard shortcut na natuklasan niya. Pag-load ng prison app, saktong dumaan ang isang guard na may hawak na batuta. Nagkunwari si Migs na frustrated sa touchscreen at paulit-ulit na tinatap ang balance inquiry button. Tiningnan lang siya ng guard ng matalim bago nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kabilang dulo ng social room. Bumalik si Migs sa kanyang selda na ang bilis pa rin ng tibok ng puso. Noong gabing iyon, halos hindi siya nakatulog dahil sa kaba. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kinabukasan kapag sinubukan ni Mang Ruben na gamitin ang kanyang card sa kantin. Kung ma-reject ang card o kung mag-error ang POS system sa labas, alam ni Migs na tapos na siya. Pero kung pumasok ang transaction, ibig sabihin ay walang cross-checking ang manual records ng accounting at ang live database ng ANP. Ito ang magiging kumpirmasyon na ang buong logistics ng bilangguan ay nakadepende lang sa isang system na hawak na niya ngayon ang susi. Kinabukasan, maagang pumwesto si Migs sa gilid ng kantin para obserbahan si Mang Ruben. Halos hindi siya humihinga nang makita niyang itinatap na ng matanda ang kanyang ID card sa card reader ng POS terminal. Tumunog ang beep at lumabas sa screen ng counter ang balanse, 84.20 RON. Nanlaki ang mata ni Mang Ruben. Tumingin siya sa paligid at tiningnan uli ang screen. Tila hindi makapaniwala na sapat ang pera niya para sa 2 pack ng kape, sabon at ilang lata ng sardinas. Nang ma-approve ang transaction at makuha ng matanda ang kanyang resibo, doon lang nakahinga ng maluwag si Migs. Ang system logic ay flawless. Ang offline database ng kantin ay nag-sync sa main server ng ANP nang walang error. Dahil sa tagumpay ng unang test, naging mas agresibo si Migs sa kanyang mga sumunod na sessions sa kiosk. Tuwing gabi, sa loob ng 15 hanggang 20 minuto, binubuksan niya ang admin portal para mag-re-engineer ng records. Hindi na lang pera ang ginagalaw niya. Pinasok na rin niya ang sentence _reduction_ table. Hinanap niya ang mga profile ng 15 inmates na alam niyang matitino pero biktima rin ng mabagal na hustisya. Isa-isa niyang binago ang kanilang earned days o yung tinatawag na zile kastig. Halimbawa, ang isang preso na may natitira pang 2 taon, dadagdagan niya ang work credits nito para lumabas sa system na eligible na ito para sa early release sa loob ng 6 na buwan. Para hindi mahalata ng mga auditor sa Bucharest, hindi siya nag-i-input ng malalaking numero sa isang bagsakan. Ang ginagawa ni Migs, nag-e-edit siya ng mga entries sa nakaraang mga buwan. Kunwari, ay may mga overlooked na trabaho ang preso noong July o August 2008. Sa ganitong paraan, magmumukhang human error lang sa part ng encoders kung bakit nag-update ang records. Bukod dito, nahanap din niya ang paraan para i-delete ang purchase history sa ilang accounts.
Kapag dinedelete niya ang isang record ng pagkabili ng sapatos o radyo, automatic na nagre-refund ang system sa balance ng preso dahil ang code ay nakaprogram na ibalik ang pera kapag ang transaction ay voided. Pero habang dumadami ang nakikinabang, nagsimula ng kumalat ang bulong-bulungan sa Block 5. Napapansin ng ibang inmates na si Migs ay laging nasa kiosk pero bihira namang mag-check ng sarili niyang records. Isang gabi, habang naglalakad siya pabalik sa selda, hinarang siya ng isang Romanian inmate na si Andrei, isang malaking lalaki na may connection sa labas. "I see what you do, Filipino," sabi nito sa pabulong na boses. "My balance went up by 50. I don't know how, but you are the only one always at that machine." Hindi sumagot si Migs, pero alam niyang delikado na ang posisyon niya. Ang secret niya ay hindi na lang sa kanya at sa loob ng kulungan, ang impormasyon ay mas mabilis kumalat kaysa sa kahit anong virus. Ang thrill ng panghahak ay unti-unti nang napapalitan ng kaba dahil sa atensyong nakukuha niya. Gabi ng October 2009, ramdam ni Migs ang matinding pressure. Hindi na lang si Andrei ang nagmamasid sa kanya. Tila ba bawat galaw niya sa kiosk ay may mga matang nakasubaybay mula sa dilim ng social room. Dahil sa takot na baka pagtulungan siya ng grupo ni Andrei kung hindi siya magbibigay ng grasya, naglagin uli si Migs sa admin portal. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang itinatype ang password. Ang plano niya ay dagdagan ang balance ni Andrei ng 500 RON para tumahimik na ito at hindi na siya gambalain pa. Binuksan ni Migs ang financial underscore accounts table at hinanap ang ID ni Andrei. Dahil sa sobrang kaba at pagmamadali at dahil na rin sa medyo madulas ang touchscreen ng kiosk, hindi niya napansin na nag-double tap ang system sa OK. Sa halip na 500.00 ang nailagay niya sa input field ay 5,000,000.00. Pagpindot niya ng commit, biglang naghahang ang terminal. Ang loading icon ay umikot ng mas matagal kaysa sa dati. Sinubukan niyang i-click ang cancel pero ayaw nang gumana ng interface. Ang 5 million leu transfer ay na-process na at kasalukuyan nang nagsisync sa main server ng National Bank. Eksaktong lumabas ang success message nang marinig ni Migs ang malakas na kalansing ng susi mula sa pinto ng Block 5. Papasok na ang shift supervisor para sa midnight headcount. Wala nang oras para i-edit o bawiin ang transaction. Mabilis niyang ginawa ang emergency logout at ni-restart ang kiosk. Pero bago pa man mawala ang image sa screen, nakita niya ang isang red notification sa dashboard. High value transaction alert, pending manual verification. Tumakbo si Migs pabalik sa kanyang selda. Ang kanyang puso ay parang gustong kumawala sa dibdib. Alam niyang sa laki ng halagang iyon, hindi na lang prison guards ang gagalaw. Involved na rito ang pambansang bangko at ang Ministry of Justice. Sa kabilang dulo ng bilangguan, sa loob ng administrative office, biglang tumunog ang isang alarm sa computer ng night shift accounting officer. Sa loob ng 2 taon, ngayon lang, nag-flash ng pula ang kanilang monitor. Nakita ng officer ang discrepancy. Isang account ng preso na kanina lang ay may 20 RON ay biglang nagkaroon ng mahigit $1,000,000 na balanse. Hindi ito error sa system. Isa itong intentional manual entry mula sa loob mismo ng pasilidad. Agad na tumawag ang officer sa warden. Noong gabing iyon, habang nakahiga si Migs at nakatitig sa dilim, narinig niya ang pag-ungol ng mga sirena sa labas at ang yabag ng maraming sapatos na papalapit sa kanilang block. Tapos na ang pagtatago. Ang isang maling pindot ay naging mitya ng kanyang pagkabagsak. Hindi pa nagtatagal ang mga sirena nang bumukas ang bakal na pinto ng Block 5 nang may kasamang malakas na kalabog. "Everyone against the wall! Faces down!" Sigaw ng isang opisyal na may hawak na flashlight at riot shield. Sa gitna ng gulo at sigawan ng mga presong nagising mula sa mahimbing na tulog, nakadapa si Migs sa semento. Ramdam ang lamig ng sahig sa kanyang pisngi. Alam niyang para sa kanya ang pagsatrangkang ito.
Hindi nagtagal, naramdaman niya ang puwersa ng guard na humila sa kanya paitaas at mabilis siyang pinusasan sa likod. Hindi siya dinala sa isolation cell. Dinala siya diretso sa administrative wing kung saan naghihintay ang warden at 3 lalaking nakasuit na may bitbit na mga laptop, ang mga forensic IT experts mula sa Bucharest. Sa loob ng interrogation room, nakaharap ni Migs ang head of IT ng ANP. "How did you do it?" tanong ng opisyal habang nakaturo sa printout ng 5 million loot transaction log. Terminal 45 was logged in using a director's credentials for over 300 hours. "We checked the logs and it shows you were accessing the national database from a kiosk that's supposed to be restricted to balance inquiries." Tahimik lang si Migs noong una. Pero nang makita niyang hindi ma-figure out ng mga expert kung paano siya nakakuha ng admin access nang walang physical key, dahan-dahan siyang nagsalita sa Taglish. "Hindi niyo kailangan ng physical key kung ang pinto niyo mismo ay hindi nakasara. I used the printer in the secretary's office. Your logs are open to anyone on the local network." Nanlaki ang mata ng mga IT experts. Agad nilang binuksan ang kanilang mga laptops para i-verify ang sinabi ni Migs. Doon nila nakita ang backdoor na ginawa niya gamit ang printer interface at ang nakalimutang backup account ng dating direktor. Ipinakita rin ni Migs sa pamamagitan ng pag-explain ng logic kung paano niya nimanipula ang Zile Kastig at ang financial accounts ng 15 inmates. "I didn't design a broken system," sabi ni Migs habang nakatingin ng diretso sa warden. "I just used it. It's the same broken system that put me here for a crime I didn't commit." Sa sandaling iyon, nawala ang galit sa mukha ng warden at napalitan ito ng pagkamangha at takot. Napagtanto nila na kung ang isang tahimik na Pinoy technician ay kayang pabagsakin ng security ng pambansang bilangguan, kahit sino ay pwedeng gumawa nito. Dahil sa insidenteng ito, napilitan ng gobyerno ng Romania na i-overhaul ang buong IT infrastructure ng kanilang mga penitentiaries. Ang mga keyboards ay tuluyang inalis. Ang mga kiosks ay pinalitan ng mas secured na hardware at ang administrative protocols ay binago sa buong bansa. Si Migs, bagamat nadagdagan ang sentensya dahil sa unauthorized access, ay hindi na itinuring na ordinaryong preso. Naging legend siya sa loob ng Targu Jew, ang tanging tao na nakapagpabago sa tadhana ng kapwa niya inmates gamit lang ang talas ng isip at isang lumang kiosk. Sa huli, habang nakatayo si Migs sa tapat ng rehas at nakatingin sa labas, alam niyang napatunayan na niya ang kanyang galing. Hindi man siya nakalaya agad, iniwan niya ang isang mensahe na hinding-hindi malilimutan ng sistema. Kahit gaano kataas ang pader, laging may butas kung alam mo kung saan titingin. Ang multo ng Targu Jew ay tapos na sa kanyang pangahak, pero ang bakas na iniwan niya ay mananatiling paalala na sa mundo ng digital, walang pader na hindi kayang tibagin.